tatay niya si Victor. Eh, pinuntahan ko lang naman si Flora saglit. Pagbalik ko sa bahay, wala na siya. Hindi kaya pinuntahan niya yung tatay niya? Nakapunta na ba kayo doon? Doon po sa tindahan po nila, Mang Victor. Dumadaan po kami minsan doon kapag nangangalakal po kami. Baka doon po siya nagpunta. Ikaw ang anak mo, Dolores? Opo, at dati ko po si Tate JR. Guard! Ilan mo ako dito? Nakita mo ba si Elisa? Pumunta ba siya dito? Anong gagawin niya dito? Dahil nalaman niya ikaw yung tatay niya. Sinabi ko lang kay Elisa na si Victor ang tatay niya para maliguan naman kami ng pera. Bakit mo ginawa yun, Sel? Ay! Ba't mo sinabi yun? Nasasaktan ako, Bito! Ano ba? Ano bang pakialam mo? Dahil binabayaran akong Doña Claudia para ilihim yun. Dahil yung perang binibigay ko sa'yo, lahat yun galing sa ina ni Victor. Pero dahil sinabi mo na ngayon, bokya na naman ako. Saan mo dinala si Elisa? Ano bang pinagsasasabi mo? Mama, tama na! Nakita kayo ni Arman na kasama niyo si Tomtom at Elisa. Saan niyo sila dinala? Sa Quezon City. Iniwan mo lang sila! Ay, iniwan lang sila! Ang malaki yan mo! Wala akong planong abandonahin si Elisa. Ba't kasi hindi ka naniniwala sa akin na ikaw yung anak niya? May rason ako na pag-inalaan ang relasyon niya ni Chito. Eh bakit ngayon, Victor? May nag-iba ba? Nung nakilala ko si Elisa, napalapit ang loob ko sa kanya. Ano yan, Elisa? Ba't may dugo ka? Elisa! Totong! Diyos ko! Elisa! Anak! Anak! Elisa! Elisa! Anak! Dali! 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 Dok, ano po nangyayari sa anak ko? Ako nang bahala sa kanya. Mrs. Doon na po kayo. Kami na pong bala sa kanya. Thank you. Tita is really not answering my calls. You know, I should have just followed him. Pasensya ka na, Isel, ha? Na-involve ka pa sa problemang ito. It's okay, Tita. Remember, I promised you, sabi ko sa'yo, tutulungan kita na mailayo si Victor sa mag-inang yon. Mukhang wala na tayong magagawa. Pinapaniwalaan na yata ni Victor na anak nga niya yung batang yon. But is it true, Tita? Anak ba ni Victor si Elisa? Di ba sabi mo iba yung tatay ng bata? May pagtatapat ako sa'yo, Isel. Pero wag na wag mong sasabihin kay Victor. Binayaran ko yung dating karelasyon ni Dolores para palabasin na nagtaksil si Dolores kay Victor. Okay, so, do you mean to say, Tita, May posibilidad na nagsasabi ng totoo si Dolores na anak nga ni Victor ang batang yun. Saan mo ba sa pinatingin? Ba't lumala ng ganito? Dadaling ko dapat siya sa health center, pero umalis siya nung nalaman niya yung tungkol sa'yo. Dok, I'm afraid may masama akong balita sa inyo. Base sa sintomas ng anak niyo, pinacheck ko ang dugo niya. And I'm sorry, she's positive for dengue. dengue po, Dok. Dok, pagalingin niyo po yung anak ko. Anong gagawin natin? What she needs right now is a platelet transfusion. And she need it as soon as possible. Ang problema lang natin is negative AB ang dugo ng anak niyo. Mahirap kasi at hanapin ang ganong klaseng blood type. Kaya, kinakailangan ko i-test kayong dalawa upang malaman ko kung sino ang pwedeng maging donor ng anak niyo.
AB negative po ako. Ako ang ama ni Elisa. Elisa, nandito na ako. Ngayon na alam ko na anak kita. Hindi na tayo magkakaiwalay. Pangako ko sa'yo yan. Kaya anak, magpagaling ka. Ilang taong kang nawala sa akin. 7 taon, anak. Kaya pangako ko sa'yo, mabawi ako sa mga oras na wala sa atin. Pagkakataon ay kay ila sa nais makahanap ng buwan sa puso ng taong pinapangarap ano panging mga walang muwan halik sa init ng pagmamahal. After the transfusion, siguradong mag-i-improve ang resistensya ng anak mo. Lalo na wala tayong nakikitang kahit na anumang komplikasyon. Siguradong magiging patuloy ang paglakas ng katawan niya. Malakas ang resistensya niya eh. Lumalaban siya. At yun ang nagbibigay ng lakas sa kanya. So kung may kailangan ka pa, nandun lang ako sa kliniko. Puntahan mo lang ako doon. Maraming salamat po, Doc. Aling Dolores, Tom! Oding! Roman! Kamusta na si Elisa? Medyo maayos na. Buti. Aling Dolores, pwede na po ba namin makausap si Elisa? Nagpapahinga pa siya eh. Kasama niya si Mang Victor sa loob. Talaga? Nandiyan si Mang Victor? Aling Dolores, alam na po ba ni Mang Victor na siya ang tatay ni Elisa? Oo, Ding. Ayos! Sigurado matutuwa po nito si Elisa. Nakita niya na ang tatay niya, si Mang Victor pa. Dolores, ayos ka lang ba? Oo naman. Dolores, Victor, si Roman, saka si Ding. Mang Victor, kayo po pala ang tatay ni Elisa. Akalain mo yun? pwede ba tayo mag-usap? Excuse lang. Saan makita si Elisa? Sige, tara. Tara, mag-Roman. Sige. Oo, anong ginagawa dyan sa pituan? Tumabi ka nga, nakaharang ka. Tsang umalis po si Elisa. Wala pa pong balita tungkol sa kanya eh. Hinanap na po siya nila Tiyang Dolor. Baka daw po nagpunta kay Mang Victor eh. Umalis? Kailan pa? Kanina pa po. Diyos ko, nahihilo yata. Kuha mo ako malamig na tubig. Diyos ko, sa... High blood din yata ako sa inyo. Pambira naman itong mag-join na to. Palakasan ng sakit ng ulo. Flora! Tumawag si Tom sa tindahan. Nandun sila sa ospital sa Quezon City. Sa St. John ba yun? Diyos ko, ano ba nangyayari sa pamilya niyo? Yung isa nasa bilangguan, tapos ngayon naman nasa ospital. Gusto mong jumain sa kanila, ha? Patuloy yan, di lang ang dami mo sinasabi, ah! Grabe ka naman, Flora. Ako na nga ang nagkawang-gawang sabihin sa inyo, tapos ako pa masama. Kawang gawin mo yung puwet mo. Sabi mo gusto mo lang makichismis. Kaya kayo minamalis dahil dyan sa ugali mo? At talaga ikaw, dami mo sinasabi. Tsang puntahan na po natin sila Elisa. O sige, teka lang. Teka. Oh, alak mo itong pera. Halika na. Sara may pintuan, ha? Opo. Alak mo mabuti. Bilisan mo na. Alam mo, hindi talaga mapagkakatiwalaan yan si Flora eh. Buwisit.
Anong balak mo ngayon? Sigurado akong pupuntahan ni Lisa yung tatay niya. Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Ngayon pa, naubos ko na yung pera dun sa bar. Hindi pwedeng lumabas na ako pa yung talo. Eh ano nga? Paano nga? Hindi mo naman pipigilan yung bata. Lalo na si Dolores. Di pa naman alam ni Victor na may kinalaman ng nanay niya sa pagkakaiwalay nila yung Dolores eh. Yun. Yun ang pwede kong gamitin. Ma'am, gusto niyo na bang magpahinga? Ihatid namin kayo sa kwarto niyo. No. Di rin naman na makakatulog hanggat wala pa si Victor. It's okay, you can just leave me here. But tita, what do? We can't just sit here. Izel, ilang oras na ang lumipas. Who knows kung nasaan si Victor? Hintayin na lang natin siyang tumawag. Tatawag din yon. But I'm just worried because ikaw na nga nagsabi, we can't trust Dolores. Kailangan nila si Victor kung gusto nila ng pera. Wala silang gagawing masama doon. Wala ka na dapat intindihin sa mga babayaran dito sa ospital. Ako nang bahala. Hindi na, Victor. Ako nang gagawa ng paraan. Ako nang magbabayad ng lahat. Ano bang gusto mong patunayan, Dolores, ha? Yung ugali mo na yan. Yan ang dahilan kung bakit nasa bingit ang buhay ni Elisa ngayon. Hindi na dapat tayo abot sa ganito, eh. Kung inamin mo lang sa akin na ako ang ama niya nung tinatanong ka noon. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin na gawin yun. Ayokong masaktan si Elisa, Victor. Ayokong pagdaanan niya lahat ng pinagdaanan ko nung iniwan mo ko. Hindi mo ko binigay ng pagkakataon. Dahil itinanggi mo na ako ang ama niya. 7 taon kami na buhay na wala ka, Victor. Hindi ka namin kailangan, kaya wala kang karapatan sa anak ko. Meron akong karapatan. Dahil anak ko rin siya. Hindi mo na ako mapapaalis, Dolores. Kahit itabon mo pa ako, magiging ama ako sa anak ko. Eh, paano yung mama mo? Nakita mo ba yung ginawa niya kay Elisa? Paano ako makakasigurado na matatanggap niya yung anak ko? Wala akong pakialam. Buhay ko to. Desisyon ko maging ama sa anak ko. Hindi siya titigan, Victor. Ayokong masaktan si Elisa. Mas mabuting malayo kami sa'yo. Kung kinakailangan ni Mama ng pruweba, pakikitaan ko siya. Nag-request ako ng DNA test. Siguro, isang magandang pruweba na yun. Hindi, ayoko. Kilala ko yung mama mo. Hindi niya kami matatanggap ng anak ko. Hindi mo na mababago ang desisyon ko, Dolores. Magiging ama ko sa anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin kung anong pwede at hindi ko pwedeng gawin sa anak ko. Uy, sinata si Lisa. Lisa? Kamusta na pakiramdam mo? Saan ako? Kuya Tomtom. Nasa ospital ka. Sinugod ka namin ni Chang. May dengue ka raw ata, Elisa eh. Tama ba yun? Oo. Elisa, huwag ka muna bumangon. Kailangan mo daw magpahinga. Tatay JR. Nandito siya kanina pero umalis sandali. Kinakausap niya si Chang Dolor. Elisa, buo na yung pamilya mo. Si Ma'am Victor lang pala yung tatay mo eh. Ang tagal-tagal na natin siyang kakilala pero hindi natin alam. Oo nga. Sayang. Siguro nung dati pa natin siya kilala, ang yaman-yaman mo na, Elisa. Huwag mo kaming kalilimutan, ha? Siyempre naman, hindi tayo kakalimutan ni Elisa. Di ba, Elisa?
Sigurado, Elisa, doon ka natitira sa bahay ni Mang Victor. Doon sa mansyon. Sa marami pagkain. Yung may mga lechon, fried chicken, marami pang iba, saka tsokolate. Ang saya-saya naman ang buhay mo, Elisa. Dolores? Ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Ito. Salamat. Di ba dapat maging masaya ako na kinikilala na ni Victor yung anak ko? Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Hindi mapalagay yung puso ko. Parang pakiramdam ko bagong pahirap na naman to sa buhay namin. Bakit? Mukha namang handa na si Victor maging ama kay Elisa. Dolores, wala ka dapat ikatakot. Mukha nga maayos na yung buhay niyo eh. Hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado. Dolores, ang isipin mo si Elisa. Masaya na siya ngayon dahil kakilala niya ng ama niya. At hindi ba yun yung mahalaga? Si Mang Victor. Elisa. Tatay JR. Elisa, anak. Tatay. Anak, patawarin mo ako kung nagkayawalay tayo na matagal. Pangako ko sa'yo, hindi na tayo magkakaiwalay. Pagmamahal, puso na di kailanman nanasag. Gabi-gabi, kung ito'y ipagdasal. Ngunit kailanman di mahahanap sa buhay kong punit-punit na pahina ng isang nobela. Pinagmumulan ng siyang luhang pumapatak at lumilihit sa lupa. Tatay! Anak Elisa, bakit mo naman ginawa yun? Nag-alala kami lahat sa'yo. Sorry po, Nanay. Gusto ko lang po talaga makita si Tatay JR. Galit ka pa ba sa akin? Hindi na po. Mahal ko po kayo, Nanay. Mahal ko po kayo ni Tatay. Hindi na po tayo magkakahiwalay, di ba?
Kamusta ang kalagayan mo, anak? May masakit ba sa'yo? Wala na naman po, nanay. Titiisin ko na lang po. Kasi magkakasama na po tayo. Anak, alis muna ang tatay, ha? May kailangan lang ako asikasuhin. Saan po kayo pupunta? Basta, babalik ako agad. Para pagbalik ko, magaling ka na. Kaya kailangan mong pahinga para maglalaro na tayo. Pangako po yan, babalik po kayo, ha? Promise. Papagaling ka, ha? Sige, sir. Basta lang po kami sandali. Dolores, Lisa, ano na kami, ha? Sige, ingat kayo. Anak, sigurado ka ba na walang masakit sa'yo? May gusto ka bang pagkain? Kapag may gusto ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Mahal na mahal ko po kayo, nanay. Ganun ba? O sige, sige. Ma'am, hindi pa raw bumabalik si Sir Victor sa showroom. So what do we do now, tita? Alamin mong cellphone number ng babaeng yun. Kakausapin ko siya at sasabihin ko sa kanyang pauwiin na niya si Victor. Yes, ma'am. Oh, Yaya. Anong nangyari? Ma'am, nandyan po yung guard ng village. May kasama po siyang lalaki. Importante daw pong makausap kayo. Chito daw po ang pangalan. Magandang gabi, Doña Claudia. Anong ginagawa mo dito? Wala ka nang makukuha sa akin kahit isang kusing. Tapos na napagkasunduan natin. Ngayong alam na ni Victor na may anak siya kay Dolores. Diyan kayo nagkakamali. Walang magbabago sa deal natin. Baka nakakalimutan niyo. Kahit na alam ni Victor na siya ang tatay ni Elisa, hindi niya pa rin alam kung sino ang utak kung bakit sila nagkahiwalay ni Dolores. Natatandaan niyo pa ba to? Di ba, Odette? Walang yak! Walang yak! Tita, tilabas nyo na! Ako nga! Tita, sa tita! 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 Layan! Anong nangyayari dito, Mama? Ha? Dito? Flora, baka may kilala kang pwede kong mautangan. Ano mo? Pero nandiyan naman si Victor. Flora, kasi natatakot ako. Baka itakas niya si Elisa. Ang importante sa akin ngayon, ang anak ko. Kapakanan lang niya ang prioridad ko. Elisa! Nurse, nasaan po yung anak ko dito? In-out na po siya. Nino? Tatay po ng pasyente. Anak ko si Elisa. Gagawin ko mas makakabuti para sa kanya. You don't know that! Salita lang ni Dolores ang pinangahawakan mo. Anak ko si Elisa. Sino hinahanap nila? Si Victor, dahil kinidnap niya yung anak ko.